lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din, tayo ay nagkakasama-sama upang ipahayag natin ang ating makahilingan at mga panalangin sa Diyos. Tayo ngayon ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sakatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtatakwil sa Kanya. Isinugo niya si Ezekiel upang hikayatin silang magbalik loob sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itanayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, sapagkat matigas nga ang kanilang ulo. Malalaman nila may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pagmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ng inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Tugon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan. Labis na ang hirap naming tinataglay. Tugon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam na mapang-aliping palalo't mayabang. Tugon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo.
Magkagayunman, hindi ito ang pinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyon? Anong karunungang itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose at Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang makapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan.
makamag-anak at makasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang ating maipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Maraming mga biyaya tayong natanggap mula sa Kanya. Patuloy nating nararanasan ang Kanyang pagmamagandang loob at ang Kanyang pag-ibig. Sa gitna ng maraming mga problema, mga pagsubok at hamon sa buhay, sa kabila ng ating mga pagkukulang, makahinaan at mga pagkakamaling nagawa, ang Diyos ay patuloy pa ring nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay patuloy pa ring nagmamagandang loob sa atin. Kaya tuloy-tuloy ang Kanyang mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Ganon din sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ipinapahayag natin sa ating Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. Siya kasi ang may-ari ng lahat, siyang bukal ng mga biyaya na ating kinakailangan. Kaya kailangan sa Kanya tayo ay lumapit at dumulog at aasa na sana pagbigyan tayo ng Diyos. Lalo't lalo na kung ang ating mga hinihingi ay para sa ating ikabubuti at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda ng mga narinig natin mula sa ating Panginoon, ang Kanyang mga salita. Mga paalaala sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin sa ating pagpapatuloy sa ating buhay at sa ating paglilingkod. Sa araw na ito, ang Diyos ay nagpaalaala sa atin na tayo ay binahaginan niya ng Kanyang buhay. Binahaginan niya tayo upang sa iba't ibang pamaraan tayo ay magiging katulad niyang isang propeta. Ibig sabihin, sa araw na ito tayo ay pinaalalahanan na tayong lahat ay mga propeta. We are all prophets. At paano tayo naging propeta? Kailan natin natanggap ang biyayang ito? Ito ay ating natanggap nung tayo ay bininyagan. Habang tayo ay pinapahira ng langis sa ating mga anoo, sinasabi ng pari, ikaw ay nakikiisa sa buhay ni Kristo. Ang pagkahari, pagkapari, at ang pagkapropeta. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, nakiisa tayo sa pagkapropeta ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mga propeta. Subalit ang katanungan ay, anong klaseng mga propeta tayo? Tayo ba ay mga totoo at tapat na propeta? O tayo ay mga bulaang propeta?
at paano natin isinasabuhay at ipinapahayag ang ating pagkapropeta. How do we express our being prophet? Mga minamahal na kapatid, ang pagiging propeta ay isang pakikiisa natin sa misyon ni Kristo. This is a mission. To be a prophet is a mission. Ang pagiging propeta ay isang misyon. At ito, para sa akin, ay nagsisimula sa loob ng ating mga pamilya. Ang mga magulang sana ay mga propeta ng mga anak sa loob ng mga tahatahanan. Ang mga nakakatandang kapatid, sana sila ay mga propeta ng kanilang nakakabatang kapatid. Ang mga anak ay pwede ring maging propeta ng kanilang mga magulang. Ang bawat isa sa atin, sana ay propeta ng bawat isa. At ano ba ang ginagawa ng isang propeta? Ano ba ang gawain ng isang propeta? Narinig natin sa ating unang pagbasa. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa ating unang pagbasa? Isinugo ng Diyos si propeta. Sino ang isinugo ng Diyos? Si propeta? Ezekiel. Kanino niya isinugo si propeta Ezekiel? Sa mga Israelita. Bakit isinugo ng Diyos si propeta Ezekiel sa mga Israelita? Dahil matigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang mananampalataya at manalig sa Diyos. Ayaw nilang magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya isinugo ng Diyos si propeta Ezekiel. Sabi niya, tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos, sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas ang kanilang ulo, manalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Very clear. Isinugo ng Diyos si propeta Ezekiel upang ipahayag sa mga matigas na ulo ng mga Israelita na kailangan sila ay magbalik loob at mananampalataya sa Panginoon. Makinig man sila o hindi, sabi ng Diyos, makinig man sila o hindi, ang importante ay malalaman nilang sa gitna nila ay mayroong propetang naghahatid ng mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay dakilang propeta. Umuwi siya sa kaniyang sariling bayan. At ano ang nangyari? Pag-araw ng linggo, pumunta siya ng sinagoga upang magturo. Nakinig ang kaniyang mga kababayan. At habang nakikinig ang kaniyang mga kababayan, sabi ng kaniyang mga kababayan, mga marites, sabi ng kaniyang kababayan, saan ba niya kinuha ang kaniyang pinagsasabi? Narinig natin ang maraming kabalaghan niyang ginawa. Sino bang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon? Di ba anak siya ng karpentero? Di ba karpentero siya na anak ni Maria? At ang ating mga kapatid, ang kaniyang mga kapatid, ay kasama natin sa ating pamayanan.
mas mahirap pa ang kanilang buhay kaysa atin. Kaya ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang maniwala kay Jesus. At ano ang nangyari? Hindi si Jesus gumawa ng maraming kababalaghan doon dahil hindi sila nananampalataya sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ang pagiging propeta ay ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagiging propeta ay ang pagpapanindigan sa katotohanan. Walang takot na ipinapahayag kung ano ang totoo, kung ano ang pagmamahal, kung ano ang pag-ibig. Tanggapin man o hindi ang mga propeta ay tuloy-tuloy at hindi sumusuko sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoon. Ganun ang ginagawa ng mga propeta. At alam natin na maraming mga propeta ang hindi tinanggap. Maraming mga propeta ang hindi pinaniwalaan. Maraming mga propeta ang pinahirapan. Maraming mga propeta ang nag-alay ng kanilang buhay. Talagang marami sa kanila ang pinatay dahil sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Isa dito ay ang ating patron na Pilipino. Dalawa po sila. Si San Pedro Calungsod at si San Lorenzo Ruiz. They are the prophets of their time. Hindi sila natakot na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Talagang pinanindigan nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, if I have 1,000 lives, I will offer them all to God. Kapag meron akong 1,000 buhay, ang 1,000 buhay na ito ay aking ibigay para sa Panginoon. He is a prophet. Si San Pedro Calungsod, ganun din. Kahit mayroong hamon sa kanyang buhay, subalit hindi niya ipinagkait na ibigay ang kanyang buong buhay upang ipahayag ang kanyang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, sana ganun din tayo. Subalit, kuminsan nakakalimutan natin itong pagiging propeta natin. Kahit sa loob ng ating tahanan ay nakakalimutan natin na isabuhay ang mga ito. Kaya ano ang resulta? Ang mga anak natin mag-first communion na ay hindi pa marunong mag-sign of the cross. Ang mga anak natin na mag-first communion na ay hindi pa marunong magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria. Marami kaming ikinakasal na hindi marunong magdasal ng sumasampalataya ako. Saan ang mga propeta sa ating panahon? Maraming mga pagkakamali na takot tayong ituwid. Meron tayong mga matatalik na kaibigan na mali ang kanilang ginagawa. Subalit, wala tayong tapang upang sabihin sa kanya na mali ang kanyang ginagawa upang maituwid niya ang kanyang buhay. Kitang-kita natin ang ating mga kapatid, tapo ng basura dito, tapo ng basura doon, subalit wala tayong pakialam upang pagsabihan natin na, oy, huwag ka namang tumapon dyan. Kasi hindi po iyan ang basurahan. Kung minsan naging pipi at bingi tayo sa makatotohanan ng ating nakita. Lalong-lalo na noong kapanahunan ng extrajudicial killing, kahit nakita natin kung sino at paano pinatay at kapag merong nag-i-investigate, walang nais na magsalita.
dahil takot na paninindigan kung ano ang katotohanan. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na propeta. Dakilang propeta na inialay niya ang kanyang buong buhay. Kahit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan, kahit hindi siya pinaniniwalaan ng mga malalapit sa kanya, kahit siya'y iniwanan ng mga taong kanyang tinulungan, ay patuloy pa rin si Jesus na nagpamalas ng kanyang pag-ibig, nagpahayag ng kagandahang loob at nagpagmamahal ng ating Panginoon. Sana ang mga ito ay ating matularan. Sana ang ating pagkapropeta ay ating isabuhay. Sa gitna ng mga maraming hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ipahayag natin ang katotohanan. Ipadama natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. Tandaan po natin, ikaw at ako, tayong lahat, ay isinugo ng Diyos na kaniyang mga propeta sa ating panahon. At bilang propeta, buong tapang at buong sigla, ipahayag ang katotohanan, ipadama ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos upang maisakatuparan natin ang paghahari ng Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kaniyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kaniya. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ang Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkandili sa kawan ng Panginoon, ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapangpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang, nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata
at ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay, ganun din ang mga kapatid nating mga may sakit at mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maawain at mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Patuloy mo kaming paalalahanan na kami ang mga bagong propeta sa aming panahon. Itulot mong kumilos kami ng naayon sa iyong kalooban na may pagmamahal at kagandahang loob. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha Magsitayo sa po sanlibutan tayo. sa iyong kagandahang loob na dito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming nasasalaran ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadyaw mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo.
Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus, magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay San Juan Bautista Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganun din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Sa Sabado po, July 13, 2024, ay magkakaroon po ng reporting ang lahat po ng mga treasurer ng bawat kapilya sa Mission Station House sa ganap po na 8 a.m. ng umaga. Magsitayo po tayo. Mawawala po ang inyong chaplain sa darating na weekend, this coming Saturday until Sunday, dahil mayroon po akong kasal sa Cordova, Cebu. No? Ang teacher ko noong ako ay school director, mayroon pong teacher na ikakasal. No? So ako ang kakasal sa kanila at babalik po ako sa linggo ng after lunch. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at huwag na huwag kalimutan na ikaw at ako, tayong lahat, ay propeta ng ating panahon. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Happy Sunday! I will celebrate the wonder of your name, for the word that you speak is a song of forgiveness, and the song